Sige, sa atong pagkaon, mag-pray ta, no? Sa pag-sit sa atong kagalingon, let's pray. Sa imo blangan nga amay, salamat Ginoo sa higayon Ginoo. Nabisa nagaulan, salamat sining tion. Nagampog kami sa tawag nga teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa pagtun sa mga pulong as of divine teacher. Kag bisan Ginoo nga sa giving us man sa tawag nga spiritual nga mga pag-intindi sa mga pulong. Kag bisan Ginoo nga tawag nga spiritual IQ Ginoo nga sa pag-intindi sa mga pulong. Sa imong grasya sa imong pamagi Ginoo sa mga paghangop sa mga pagtulunan para sa among kayuhan ay ara always in the spirit of God Holy Spirit and equal to be like Christ. Ani sa imong ginadakatan nga ginapasalamatan sa imong gyapon nasalig in Jesus name. Amen. Okay. So ato ta sa aton nga nasit. Inuno naton nga sa aton nga bahin basali nga ikaw nga Kristiyano, hindi ka pirmi magkumpiyansa. 'Di ba? Kung sa ginatawag nga armor of God, isulob mo gid ang ginatawag nga hinangiban sa Dios. Hinangiban, no? Hinangiban sa Dios. No. Kay nga man, kay may ara kita sa atong nga pagkinabuhi sa ginatawag nato nga angelic conflict, ara kita sa pakig-away. Now, kung amo ni ikaw, ara kita sang kalaban nga sa ginatawag nga kinaiya sang kalibutan, cosmic system, o ginabutan ri world. O kung masili nga cosmic system, kag sa aton nga tawag nga unod o conflict sa aton nga unod, ari cosmic, ari siya flesh, ang sa aton nga old sin nature. No, bisan silyado na kita sang balaang nga espiritu, may ara gyapon nagapabilin sa aton ang old sin nature. Amo na kung isa ang tumuloo kung hindi niya maaplikar ang iyang pagtulunan, ang maaplikar siya ang kinabuhi, amo ang old sin nature, ang daan nga kiniyasang pagpakasala. Amo na may 1 John 1:9, kag may 1 Corinthians chapter 3, may 1 Corinthians chapter 5. No, mga tumuloo nga nagahimo sang sala. Ano ko ni Pablo? Sige, pasaglin na ang gamiton ni Satanas ang iyang lawas. No? O nga ginadisiplina sa San Dios. Pero ang eternal security, luwas siya gyapon tugtog sa walay katapusan. Pero ara siya sa mga pagantos, sa mga itabo sa iyang kinabuhi. Hindi nga sila yung magantos nga wala kasi ginakaon. Pati sa imong mentality, sa imong utak, naang ka pirmi in trouble, naang ka pirmi sa kasamok. Kay gabato na ang pagtulunan dira mo. Hindi pa sa basta ang Christian life nga makato ka lang sa simbahan, mag-Sunday school ka lang, worship service, dala Bible, tapos na. No, hindi. So isa po sina nga may ara pod kita kalaban nga devil. No, ang mga demons, mao na ang ginatanaw naton karon is angelic conflict. So devil. Siyempre ang devil hindi na sila basta-basta, by ranking po na sila. Sa aton pa kung ano ang kapasidad sa imong learning sa pagtuon nimo sa pagtulunan sa pulong sa Dios, nan amo mo na nga rangko ang demon nga kalaban nimo. By ranking na. So, hindi siya basta-basta. So, the more nga nagkatuon ka, para sa karon, no? Sa imong pagtulunan, halimbawa, magsinundalo ka. Makumpare ba na sa panguma? Nga, the more nga nagadugay ka sa imong pagkasinundalo, the more nga nagadugang imong kawise ba, something o kung sa imong kaayo sa imong pagkasinundalo. Sa aton pa, luwas sa imong mga training nga mga lectures dira o kung manual man nga maneuver, mas naga-improve ka samtang sige ka encounter. Ba duman ko sa una akon nga mangod nga pag encounter nila nga nagka-patrol sila. Partner na sila. Ang botsing anon sini nga sila nga veterano ang sapyak, kag ang sapyak ang bag-o nga recruit, ang bag-o nga sundalo nga maka-encounter. Kay nga man, kayo once nga naay kalaban, anong matabo sa sa bagong nga sundalo? Patulala na. Kay by experience, wala pa siya naka-encounter. So, kung matulala ka, hindi ka kauna-una sa imong mga training nga kung anong lecture ra o kung ano ang manual ninyo nga paggamit sang actual nga
sa dira makita gid sa mga nga pamaagi. Anong ginahimo sa mga karaang nga sundalo? Ginatulak na nila na pak. O kung ilan na nga tumbahan man. But nga nga mag-drop ka ba? Maghapa ka na kay may kalaban. So, kay kung matulala ka, wala. Steady ka lang, wala. Blanco man ang imong una sina. So, siguro kung makompare nato ni sa panguma. Halimbawa, sa imo boy, primero siguro ni mo nga panguma, gamay pa lang imong natun-an, no? Ikumpara mo kay sa karon. Sa aton pa, kung gadugay ka na sige panguma, nagapangita ka na sa mga strategy, mga technique, kung ano ang masayon, kag kung ano ang mahapos, kag madali, nga pamaagi sa pagpanguma. Alangan sige ka lang arado na, amo na perme. No? Nagapangita ka sa pamagi ba kung anong sistema, lalo pa pagtanom nimo, anong iban di, buhi ang iban, hindi man. So, may mga diferensya na dira, dapat buhi gina sila tanan, or something ang imong seedlings may diferensya o ano ba. Ang botch nga nun diri nga dugay nimo sa imong profesyon, sa imong panguma, o kung sa imong ginatawag nga pagka sinundalo, naghamtong ang imong huna-huna. So, hindi siya late sa imo nga pamaagi. So, amo man sa atong ginatawag nga angelic conflict, the devil, no kay by ranking ni siya, nga amo ning atong nga kinabuhi. Now, ang issue diri kung ano ka amo ning atong kalaban, ang atong nga pagpili, bulisyon. O isa ni sa ka English nga pamulong. Bulisyon ang atong choice, atong freedom. Makadugang ni sa imong dictionary kay lablaba, bulisyon. Imong choice, imong pagpili, freedom. Tatlo ang atong kalaban mo. Sa aton pa kung nagatuon ka karon sa ginatawag nato nga Bible doctrine, hindi basta-basta ang pagkakristohanon. Hindi siya hampang, hindi siya somewhat lang tani mo magkanta da o ano ba. So dapat may ara ka sa pagtulunan. Kay kung hindi, failure ka, bagsak ka sa imong pagkakristohanon. Kay wala sang may ma-apply sa imong kinabuhi sa pagkakristohanon. Dapat na God. No, tanaw tayo, ginatawag nga edukasyon. Di ba, eskwela ka no? Kung kurso mo, teacher. O kung ano man, business management, engineering, ano man. Halimbawa karon actual, halin ka din sa panguma. Di ba imong utak, hindi pa teacher? Hindi pa engineer? Pero pag eskwela nimo, pag apply nimo, hindi ka na diri sa panguma. Engineer ka na, biste mo lain na, teacher ka na. Kita mo ang mga teacher nga taga diri sa unang diri gyapon nagatudlo. Di ba ang ilang attire, ang ilang postura, di ba iba? Sang hindi pa sila teacher. Pero karon kay teacher na, kita mo, purmada na gin maestra ba? No, iba na ang learning, kag ang bokabularyo iba na. Same gyapon nga mga pamagi sa Christian life. So iba ka na, kumbaga pa, kung sa pagka-teacher niya nga mauna ang iyang mga pagtulunan, hindi man na sila nahimong teacher nga o something nga somewhat lang nga basta nag-apply sila nga teacher na siya, tapos kato siya sa eskwelahan nga teacher siya. Anong itulo niya? Ang pagkapanguma niya? Hindi. Kung ano yung natunan, amo ba yang tudlo o kung maaplikar, ang kinabuhi. Teacher na mo. Sing gyapon sa Christian life, ang ma-apply sa atong kinabuhi, pagtulunan. Kaya kung hindi siya ma-aplikar, hindi makita ang Christianity. So, amo nang dapat sa mga kasimbanan, ng mga building. Kung ano ilang natunan dira, amo nang ma-aplikar sa ilang kinabuhi, kang makita sa ila ang pagka-Kristohanon. So, hindi na sila nga mga pulong ginagamit karon nga pamaagi nga kaning mga marites, istorya diri, istorya dito. So, hindi amo na, kundi ang pagtulunan gid. Amo ganina nga sa mga dispensationalist, kung magtipo na, ang ginatunan permi, ginaistoryahan, Bible doctrine,
Makaistorya man si ibang nga pamagi sa ginatawag nga livelihood, mga pagpangabuhi. Pero kasagaran gid may ara din sa pagtuluan sa Bible. Pero pag hindi siya dispensationalist, kung kubinatuloy yan siya, kung paano mangwartahan ay kwarta gid. No, hindi. Kundi spirituality gid. Now, katuto sa pagsugod diri sa ginatawag nga mga pagtulunan sa ginatawag nga angelic conflict, sa isa ni nga bot nga nga pakigbatok o anghel, no, pakigbatok. Pero ang bot nga diri nga ang pakigbatok ni Satanas sa Dios, amo ni natawag nga pakigbatok nga mga anghel. Kay si Satanas among nagapakigbatok sa Dios. Kay si Satanas sentensyado na siya mo. Kaya lang sa iyang pakigbatok sa Dios, ginadipinsahan niya iyang kaugalingon, hindi siya maboy sa linaw nga kalayo. Pero ang linaw nga kalayo, siyempre Matthew 24. No, Matthew 24:41. Naana ang linaw nga kalayo. Gipreparar para sa kay Satanas kag siyang mga anghel. 24. Wait, tanan ta daw i-check ta. Hindi gali. Matthew 20. So, ari gali siya sa Matthew 25:41. English akong itanaw di kay para medyo dali angkon mo. Sige daw, palihog daw. Din man, himo ba himo sa? Dayo na pagasiling siya sa mga tao sa iya wala. Walayo ka mo sa akon mga ginpakabalaot sa Dios. Dito ka mo sa kalayo nga wala sing katapusan nga ginaman sa yawa kag sa iya mga anghel. Giaman para sa yawa kag sa mga anghel. Nya didto kamo, but nga nun hindi unta to hindi dito para sa ila, sa mga tao, para gid siya gipreparar, giaman para sa yawa kag sa iyang mga anghel. Kaya lang giaman puro wala pa sila dito. Bakit yung una-una abis ang tao karon? Ba nagapungko gid sa trono si Satanas sa sa impyerno. Kag nagalid tapos sa iyang mga sinakpan, mga demons, mga demonyo ara din na. Tapos sa mga ginaantos ng mga tao nga mga hindi tumulo. Hindi tumulo kay Jesus Christ. Which nga nga wala sila nagtuo nga si Jesus Christ Dios. Nagbayad sa atong mga sala. Namatay sa unod si Jesus Christ kag nabanaw sa ikatatlong adlaw. Nagkayab sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga amay. So dito sila sa impyerno. Hindi amo sina nga si Satanas ara dito sa impyerno. Ginpreparar pa. Napreparar na naana. Kinga aman kay si Satanas karon saka kanaog pa na sa langit. Tapos ang iyang mga tawang mga demons, fallen angels, ari diri sa ibabaw sa kalibutan. Ginpreparar amo na nga nagasupak ka ni si Satanas o kung sa atong ginato nga angelic conflict nga nagasupak siya nga nagapakigbatok siya nga ang sentensya sa Dios sa iya hindi tama. Kumbaga pa kung sa reklamuhay pa sali kay Dios ka, pag sali mo ihaboy sa kalayo, ihaboy mo lang na embasis kalayo. So gadi pinsa gid sa iyang kaugalingon. O kon masali nga anong klase nga Dios ka, gugma ka nga Dios tapos ihaboy mo kami sa linaw nga kalayo. Di nang imong gugma. Amo nang kasagaran mga rason sa mga tao. Kung ano ang ginatawag nga gugma sa Dios. Anong igaling ang tao magugma? Hindi mo yaboy sa linaw kalayo, hindi mo para sa karon sa mga bata nga relasyon. Kung magpasaway imong bata, gisintensyahan mo siya nga kanang tulibagbag siya nagpasaway. Ano mo siya? Nga gugma mo siya. Ginadisiplina. Hindi siya punishment, puro ginadisiplina. But nga kaya meaning sang disiplina is ginaedukar, to educate. Ang but nga sang disiplina. Ang punishment niya, para sa karon kay mog sala, ato sa prisuhan, amo nang silot. So, kung bunalan mo man, o kung something man sa nga pamagi, nga ginatawag nga disiplina, dili siya silot,
disiplina siya kay ginaedukar mo nga iyang ginahimo is mali. Puro atong mga sa prisuhan niya ang ilang ginhimo wala na ginaedukar, mali gid niya. O kinangawat ng patay. O. So, ang sentensya, ang resulta sa balaod, priso. Ano nang gawas niya? Pero ang bata, hindi mo na siya na priso, kundi ginaedukar mo siya. So, amo nang ang gugma sa Diyos, ano man? Kaya ang Diyos gugma, ay, basi to dahil lang ginawa, ano klase gugma ka, tapos yung pa-impyerno. Buti nga nun siyang gugma, ginatagaan siya sa ginatawag nga sa pagrespeto sa iyang ginatawag nga kagawasan o kon kailwayan, respecting one's another's freedom. Amo nang gitawag nga gugma sang Dios. Bisan sa paggamit lang sa John 3:16. Kay ginigugma sa Dios ang kalibutan, hinatag iyang bugtong anak, na kung sino matuo sa iya, may ara sa kinabuhing awalay, katapusan. So ang gugma sa Dios, na kung sino ang matuo sa iya, sa aton pa, kay kung sino ang magtuo sa iya, pwede gali may ara sa hindi magtuo. Amo nang gugma sa Diyos ang pagrespeto sa desisyon sa matag isa. Amo nang gugma. So, walay rason ang tao masiling nga, gugma ka, tapos karon ihaboy mo kami sa linaw nga kalayo. Kundi nga amo nang pagrespeto sa Diyos sang desisyon sa matag isa. Puro ang gugma sa Diyos. Ara gid isa kabutang pinaagi kay Jesus Christ pagpadayag sa iyang gugma. Kaya lang amo na nga pagrespeto sa desisyon sa matag isa. Kung sino ang matuo, luwas, ang hindi matuo, hindi luwas. Amo nang gugma sang Dios. Wala niya kita ginimo nga robot. Wala. So sa ano man nga rason dira ara gid ang pagpadayag sang gugma sang Dios. Okay. So, ari ang ginatawag nga mga mga pagtulunan o mga bersikulo sa Bible sa ginatawag nga pakigbatok ni Satanas sa Diyos. Sa first ng Ezekiel 28. Ezekiel 28 verse 11. Ay, may ari gali ko di sa sa ka-Bible gali. Ezekiel 28 verse 11. Okay, siyam na pulo ra ba ka bersikulo? Isa, verse 11. Ay, si Buano din eh, sige. Yung Ginoo naghambal sa akong liwat. Tapos 12. Tapos 12. Oh. Tao nga mamalatyon, maglalaw ka tungod sa madangatan sang hari sang Tiro. Sugiri siya ka ginasiling ko. Sang ginasiling ko, ako ang Ginoo nga gamhanan. Isa ikaw anay ka-ehemplo sang pagkahimpit. Daw ano kaalam kagwako sa imo sadto anay. Okay. Ang background sini, ang hari sa Tiro, nagadagway sa parehas kay Satanas. So kung anong ang yara sa kay Satanas, halimbawa arrogante, amo man na ang hari sa Tiro. So murag kaangay gid siya sa mga gawi o kon mga pamaagi kay Satanas. Gapras lang ko na kay Jesus Christ sa kay wala ko nabutan ri nga pagsiling ni Pedro nga hindi kinanglan si Jesus Christ nga patyon. No. Ano hambal ni Jesus Christ? Palayo sa akon Satanas. Satanas bala si Pedro pagkuon niya sang nga Ginoo, pinsan ko ikaw nga hindi ka mamatay. Na? So nagsiling si Jesus Christ nga palayo sa akon Satanas tungod kay ang iyang una-una ang plano ni Pedro parehas kay Satanas. Kay kinanglan gid si Jesus Christ mapatay sa cross. Kay nga agid kinanglan siya mapatay, kay amo ng propesiya. Kag amo po ng panahon nga para magbayad siya sang aton mga sala. Kag isa man kabutang nga mapatay po siya sa unod para madaog niya ang kamatayon na banaw siya sa ikatatlong nga adlaw. So may plano gid ang Dios na
amo na atong hinatunan nga mga pamaagi na hindi gid kalikayan nga hindi gid sa mahitabo. Isa sa aton nga plano sa Dios sa mga Kristohanon nga maghamtong kita maging kaangay ni Kristo pinaagi sa pagtuon. Kaangay ni Kristo sa iyang pagkatawo nga hamtong atong dito na gikuha natong gayna nga huios hamtong sa mga Kristohanon. Hindi sa iyang pagka-Diyos. Kay siyempre si Jesus Christ no, atong nadumduman nga siya is Diyos, tao. Pero wala niya gingamit ang iyang pagka-Diyos kundi ang iyang pagka-tao. Amo na nga namatay siya sa cross. Pero nabanaw siya sa ikatatlong nga adlaw. So may pagtulunan gyapon kita sina sa pulo nga kinosis na wala niya gingamit ang iyang pagka-Diyos. Kay kung gamiton niya ang pagka-Diyos, hindi siya mamatay sa ibabaw sa cross. Kag hindi man siya pwede magbayad sa aton mga sala. Kay gamahanan siya mo sa iyang pagka-Diyos. So may ginatawag nga doctrine of kenosis. Now, makato diretso to diri sa verse 13. Nag-istar ka sa Eden sa katamnan sang Dios. Okay, tempa. Uno, ari naging nga sit ang tiro, hari sang tiro, parehas gid sa kay Satanas. Kay tungod nga ara siya sa garden sa Eden. Sino ba lang tao sa garden sa Eden sa unang panahon? Si Adan man lang kag ang babae. Kag kung may mga anghel dira kung ano man, siyempre isa ang presensya dito ara si Satanas. Okay, sige padayon. Ikaw dito sa Eden? Sa katamnan sang Dios kag nagsuksok sang tanan nga sahi sa malahalon nga mga alahas, mga ruby, mga diamante, topasyo, berilo, cornalina, haspi, sapiro, esmeralda kag carbunclo. Napunihan ka sang bulawan, ihimo ini para sa imo sa adlaw sang pagtuga sa imo. Sa 14 pastor. Hindi, 13 lang. Okay. Hindi ka gusto mag-upod kay Satanas? Ano gusto mo? Diamante? Bulawan? Pure na, walay piki. Bisang ibutang mo pa na sa langgaw, hindi na maglubad. Amo nang kinaiya, kabastantihanan. Makon mo no? Ano gina-after sang tao? Manggad. Pero sa Christianity, dapat ang sentro naton spirituality gid nga sa pagkilala sa Dios, mga pagtulunan gid. Nga sa diin nga kung dito na sa eternidad, bugana ka dito hangtod sa walay katapusan. Kaya ang buti nga noon nga sa pagtuon sa imo nga nag-grow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, mayroon ka sa ginatawag nga blessings in time, kag rewards in eternity. Ano di ka protektahan sa Dios o kung i-preserve ang imong kinabuhi? Hindi ka kasi nga kay publiko walang-wala. Oh, no, hindi. Ba? Nunduman ko pa si Kwan. Pero pagtudlo niya siguro mga nang mature naman sa kadugayan. No. Siyempre sinagoy pa to. Pero samtang ka nag-mature about uminyo or wala ko kabalo. Pero mature na siya pagbalik ka diri. Kay once a year lang to siya nagakanto sila diri. Kung ikaw Christian, ayaw pag una nga pobre ka. You act like a prince. Kaya nga naman, anak ka sa Diyos. Sino lang nagabiya sa imo? Ikaw, kita lang ang nagabiya sa Diyos. Ang Diyos wala na nagabiya sa aton. Protektahan niya ka. Ano man dahil? Pila dahil nga edad ang gusto mo i-preserve sa imo. I-preserve niya sa imo. Ara na sa imong protection sa ang caring niya suno in accordance sa imong needs, sa imong kinanglanon. Ara na tanan. Amo na sa Ginoo. Isa gani ginauna-una ko akong kinabuhi man pabalik. O kuya no, nakaabot sa amo ni nga sitwasyon. No. Ang ato lang ding assurance nga naa gid pirmi ang protection sa Dios bilang anak ka sang Dios. Wala gid sa nagabiya. Nga ikaw silyado ka sa akong bala nga espiritu. Ara nagapuyo sa imo ang Dios nga Amay kag ang balaan kag ang anak sa Dios si Jesus Christ.
ara sa aton. Amo na mga assurance nito nga mga pagtuluan. Hindi ka na pwede mangayo diri sang diamond o kon ano or something or somewhat ba. Kaya gina-after karon sa tao, lalo pa karon nga generation, kwarta mo. Ano ni kanang kabuganaan. Pero kung ang pagsalig ni mo ara sa Dios, ara na tanan dira. Kaya ang imo lang dira, ang imong ginatuuhan mo nang pinaka-importante. So sa aton pa, kaya ara ka sa sulod sang Christianity, kung mapalpak ka sa imong ginatuuhan, bagsak kini imong Christian life. Mayo lang na sa mga unbeliever, mga hindi tumulo nga ang ilang pagtuluan ara permi sa kalibutanon. So buga na sila kay damor nga protektahan sila o kon ara dira ang utang naton ang provision bayan sa kalibutanon sa ano ni sa devil sa old sin nature kag sa kinayasang kalibutan. Hindi ka matingala kung ang mga unbeliever manggaranon by will. Ang problema lang sa ila ang eternidad. Kung hindi sila palangit, o tungod kay hindi sila tumulo, hindi maging sila palangit, arang yung pagantos, hangtod sa walay katapusan. Ba, kung magsiling ka nga, the rich man ang Lazarus, no? Nauna, ang matabo. Okay, so 15. Ano daw sa 15? Oh, verse 15. Himpit ang imong paginayo halin sa pagtuga sa imong tugtog nga naghimo kasi malaot. Okay. So, perfect siya, ha? Wala ka sang ikasaway. Kung magtanaw kita, klase nga tao, sa ginatawang nga abundance sa pagkinabuhi. Perfect. Wala na yung kinanglan. Wala na sa iban pa nga mga kinanglanon. Wala. Kung sa tao pa. Bastante no, diamante, bulawan, diamond, at tanan, halos siguro mga kabuganaan sa ginatawag ng mga ng mga precious stones. Ara na sa iya. Kung sa tao pa, pati pagkaon, bastante. Pati sa health, walay sakit. Perfect. Kuyaw. Pero, ano daw? Hangton nga, ang dili pagkamatarong hingkaplagan diya kanimo. So, nakita siya ang dili pagkamatarong. Luwas sina nga ara siya sa iyang ginatawang nga kabuganaan. Sige daw, 16. Masako ka sa imong negosyo kag tungod sini nagpamintas ka kag nagpakasala. Gani gintabo ko ikaw gikan sa akong balaan nga bukid. Ang anghel nga nagbantay sa imo nagtabog sa imo gikan sa tunga sang nagaigpat-igpat nga mga alahas. Okay. So nagkasala diri si Kwan Gid, si Lucifer. Nga sa iyang kabuganaan. So kung ginatanaw ko ba, ginauna-una ko survey ba, sa tanang nga tao sa tibok kalibutan, ang mga mayaman, mga unbelievers, no? Kuya, pero luwas sina nga comparing po sa atong ginabasa nga sa wala na ikapangayo si Lucifer, hindi pa siya si Satanas. Wala na sang ikapangayo si Lucifer, pero nakahimog siya sang sala sa iyang kaugalingon. Amo na gani nga ano ba sa iyang kabuganaan nung naghimo pa siya sang sala. Well, depende kung sa tao pangabahin, depende na sa tao kung ano ang iyang decision nga pamaagi, decision making sang tao nga sa iyang kabuganaan nga maula na unta nga magtuo siya kay Jesus Christ para sa kaluwasan, maula na unta. Pero sa kabuganaan amo na pinakamalisod nga kalabanan ba sa tao tungod kay sa iyang kabuganaan, di na niya kinanglan ang Dios. O kung naganauna siya nga wala na siya sang kinanglan pangaiban kay kung sa Dios nga pamagi do pabor siya ang Dios kay ibase niya sa kabuganaan. Makasiling ka ba nga pabor ang Dios sa imo tungod kay bugana ka?
Ano man? Kay ano tawa kung mga philosophically ba ng mga panguna-una, may posibilidad nga ang kasagaran sa tao di na siya nagkinahanglan sa iban pa nga advice o kung ano man ra nga mga ano ni advice kanang ano na nang mag-advise sa iya ba nga maghambal say kung ano pa dra nga makakuon na siya nga niya gitagaan ako sa Dios ang blessing pagid o pasiling nga panalangin kay bugana na siya nga asa nga sa sina nga bahin hindi gali siya luwas, hindi gali siya anak sa Diyos. Sino bang tao makasiling nga bugana siya tapos makasiling nga gipabayaan siya sa Diyos? Ha? Bisan gani sa the rich man ang Lazarus. Nakatong manggarano nga tao, makasiling siya nga lapit siya sa Diyos kay manggaranon siya. Si Lazarus layo kay sobra pa sa pobre kay ginakaon niyang mumho. Inang nahulog nga pagkaon tapos ang iyang mga hubag, mga pilas na tilapan pa kayang. Makasiling ka ba nga kung ang tao may masakiton o kung dilapan pa sa kaya may mga pilas, sinalikway sa Diyos? Ha? Do pinabayaan man. Ano ang kon ba ang panguna-una no? Pero dapat gid may aras ang pagtulubang gid sa pulong sa Dios angay gid. Ibang siguro ra makakuon nga tinangguro sa Diyos. Oh, ginatilapan. Siguro kay lagi nga ano. Ti maguna kasi to niwang siya kayo ba? Kay ang mumho. Amoy kay nakaon kag ang pilas niya wala siyang nakaayo. Kag wala man siya sa may kasarang ipabulong kay wala man siya sang kwarta. Pero pagabot sa eternidad, palangit pa siya. Palangit ka ng dito sa baka ni Abraham. Pa-impyerno. Kagtubtub sa walay. Katapusan. Dapat may aragin sa kabalakan sa pagtulunan. Amo na, ang pagtalupangod. Okay, so mauni 18 to 19. Okay, kadto lang ta sa piyak na pong gabahin. Okay. Kaning Isaiah chapter 14. Isaiah 14 verse 12. O hari sang Babylonia, masanag nga kabugwason, nahulog ikaw halin sa langit, sang una, hinapang daog mo ang mga kapusuran. Yan pa. karon ginhabutan- Isaiah 14. Ah, Isaiah 14 verse 12. oo. O sige. 14. Tama to, Pastor. Tama to? Or 14:12. 14:12. O hari sang Babylonia, masanag nga kabugwason, nahulog ikaw halin sa langit, sang una, ginapang daog mo ang mga kapusuran, pero karon ginaboy ikaw sa duta. Kuya, no? Ano iya pulong Babylonia? Sa imo sang? Sila inyan mo ba si Babylon sa Isaiah 14. Nahulog kabutang sa langit o kabukwason anak sang kaagdamo daw ikaw nga bukal sa mga puso. Okay. Kulay Babylonia. Wala Kinde may Babylonia. Oo, Sa akon wala ko'y Babylonia. Lucifer diri. o hari sang Babylonia, Okay. So mga padagway na. Dari sa Babylon. o hari sang Babylonia. Kay Ginoo ginadagway man diri gyapon nga ang Babylonia. Dira si Lucifer. Ambot lang kay sa ako na unang Babylonia amo ning Iraq mo. Iraq ito. Iraq karon. Ang sa likod sang Iraq, Iran. Araw nga aris Bible nga lugar no. Ang daw ay lang maglain nga lugar para sa mga Damasco.
Pero ang Jerusalem. ikaw daw ginlain ba? Ang Ah. lugar niya, ginlain. Ang pangalan ginlain, pero ang lugar, ang location, amo lang yapon. Oh, pangalan lang naglain. Oh. So, amo nang ginatanaw ta ang location git bisan ano pa iyang ipangalan. Okay. So, ang butch nga nun sinada nga Babylonia sa kay Lucifer na anak siya sang kabugwason. Kay pagabot kay Satanas hindi na anak sang kabugwason mo. Ang ngalan nga Lucifer anak sang kabugwason. Kag isa po gani gauna-una ko nga ang Lucifer ni kuanin mo da Latin ni siya nga pamulong ba? Okay? Pulong na Lucer. Kay ang Hebrew siya na is Hillel. Ang Hebrew is Hillel. Kung tanaw naton sa iyang original nga lingwahe Hillel. Kag dra po ng pulo gaya nga halal mo, pero siyempre bisan magkapares ang pamulong, pero ang meaning sa ilaya kung lain ilagi na iyang meaning. Sa aton pa kung magsiling ka nga halal sa Muslim, iba po na nga hambal. Kag iba po nang halal sa Hebrew. Iba po. Nagkapares lang ang pangalan, pero ang meaning lain. So, na Lucifer ara siya sa Latin, kay Hillel man siya sa sa Hebrew. Ari for record purposes, amo ni siya tanaw naton diri sa kwan. So, for record purposes, amo ning bot siya sing ganon. Tanaw ta diri. Lucifer. Oh, Hillel. Amo ning pulong nga Lucifer. Hillel. So, isa po ni mabala na po naton ang pakigbatok ni Satanas sa Dios. Siyempre apil na iyang mga kwan, mga anghel. Tatlo kabahin mo ang kaanghel. Okay, ari gali sa Revelation 12:4. Okay. So dapat ni ma-highlight siya. Okay. Sige, tanaw daw kay 1/3 na siya mo. Pero ginatawag ni siya nga murag poetic nga ginapamaagi no hindi nga direct nga siya nga mapamulong. Sige daw ano daw. Din panglalas ang iya ikong ang ikatlo nga bahin sang mga bituon sa langit. Kagin panghaboy sila sa duta. Nagtindo siya sa atubangan sang babayi nga manugbata. Abot nga iya kaunon ang bata sa tion sa iya pagkatawo. Okay. So sang dragon, but may dragon to gayna wala. Why no? May dragon di abi sa akon. Pero gingkuha niya diri ang tatlo kabahin sa mga bituon sa langit. So ining mga bituon nagadagway ni siya sa mga anghel, no. O kung niya tawag nga anak sa Dios, sa mga anghel na siya. Nang tatawag mga poetic pa o kumbaga pa do dang ano ganina? Nang poem gon nga pamagi. Oh. Sige. So tatlo kabahin. Now, kung makato na po ta diri na po sa ginatawag nga Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Siyempre, common dahil na sa kay Noah ng abahin. Pero mo ni pakikbatok ni Satanas sa Diyos. Kaya ang atong natunan is angelic conflict. Sige. 6, ano ito basta? 6:1. Oh, Genesis chapter 6 verse 1. Sa magdamo na ang mga tawo sa bugos nga kalibutan, pag may nagkalatawo nga mga babayi. Sakto. Nakita sang langit Uy. nga mga tinuka nga ining mga babayi matahom gani kin pangasawa nila ang ila mga nalulagan. Okay, so datanay dahil lang. So, ano to siya? Naitabo, misugod pagdagan ng mga tao. Ang anak. So, amot lang. Basta damo siya sa mga bata nga babae. Ba kuyaw galing mga babae. So na, gwapa gali kayo mga babae. O kon kay sa karon. Kay, anong tawag na sa versikulo 2? Anak nga lalaki sa Diyos? Sa 2, versikulo 2. Nakita sa langit nun nga mga tinuga nga ining mga babayi matahom. Langit nun nga mga tinuga. Okay. Pero kay Susa, ano na mo sa? Ang lalaki ng mga anak sa Lalaking wala sa Diyos. Sa aton pa nang
ang langit nung nga tinuga, masculine na siya, kay puro na sila tanan, mga lalaki. Tapos, nakita nila ang mga babae nga tao. Gani king pangasawa nila ang ila mga naluyagan. Okay. So, bagay, normal, gipangasawa gin nila. No, walay nahitabo nga sala. Kung ano man ilang seremonya. Kaya lang, walay Bible bearer ra, kaya wala pa'y Bible ni. Walay flower girl siguro po. May ring bearer po. Wala po ring bearer siguro. Kaya wala pa man. Ay, siyempre, kung ara naman gali sa dota. No. Pero, klaro, walay Bible bearer, kaya wala pang Bible, 96 AD. Halimbawa, ano ni, assuming nga 96 na mo ang the Book of Revelation. So, wala pa Bible. Okay. Ang point lang dire, ngagin pangasawa gin nila ang sang anghel, wala takabla kung pilas la kabilog, ang mga anak nga babae sang tawo. So, amo ning pakikbatok pod. Siyempre, nahuna-una na to nga si Satanas, wala ginakig-appeal dire. Wala. Kabalo siya sang violation mo. Kabalo siya sang magsupak siya sa Dios nun nga pamaagi. Pero isa dire nga sa bagay sa ginataw nga pagsupak, ang una dire kay kung naasawa sang mga anghel ang tanan nga tao, walay manunubos. Hindi pa misayas ni kundi manunubos. Kay kung asawa tanan, kay kung ang kayong pagsuma na aton dire, kung muna-unaon mo, ang nabili nila nga tao, 8 mo. Ba't sing ano na asawa tanan sa mga anghel? Asawa siguro, kay walo lang gibilin mo. Damo Ha? no? Padamo ang tao, ang babae ito sa ito nga panahon. Lubos, walo lang gibilin nila eh. Oo. Ay, gilagtan. Kwan, bali 4 ka lalaki, kag 4 ka babae. Kay pos mag-asawa mo, si Noah kag si Mrs. Noah. Duwa na sila, kag ang 3 nila ka anak, nga lalaki. Ang asawa man sang babae nga mga bata, at 3. Apat na kababae wala na asawa kang 4 lang. So, tanan na asawa. Kaya siyempre, ang point ni Ray, sa Genesis 3:15, nga ang Misayas, o kung ang manunubos, ang dili Misayas, ang manunubos, matawo. Matawo nga halin sa babae nga 100%. Siyempre, kay halin gid sa babae, kay babae magmuntis mo. Wala man nagalin sa babae kag lalaki, kundi sa babae gid. Kuya, ano? So, kung naasawa tanan nga babae, ang babae ng mga lalaki, hindi mo na sila mga buntis, ang babae man lang. Kaya kung naasawa ang tanan nga babae, hindi maanak ang manunubos. Kaya hindi pwede nga magsagol ang lahi isang anghel sa tao para matuga o kung maanak ang manunubos. Nga muna karon nga ginatanaw nato nga si Jesus Christ. So, ginpreserbar gid sa Dios. So, kuya diri ang pakigbatok ni ni Satanas sa Dios. Hindi mo na pakigbatok nga para hindi matawa ang manunubos. No? Kaya siyempre, Genesis chapter 6, ang promisa, ari diri sa Genesis chapter 3. So, dako ang gap niya. Wala ta kabaloda mga tinuig kung ano dra. Kaya wala man siya timeline kung pila ka tuig ang gibutang. Kung isa gani, isa lang ka bersikulo, dako ng diferensya. So, kuya ang pakigbatok diri. Tapos ang pulong diri is Nephilim. O kung ano da sa inyong pulong, sa verse 3, verse 4. Six, 4. Higante. Sa imo higante po. Gigante. Ha? Gigante. Gigante dra higante. Okay. Kay iban man nga pulong nga Bible, Nephilim ang pambulong sa Hebro. So kung ano man dra ang Nephilim kag higante para na sila.
O mga dagko. Kag kung paano man na siya ginamisyon nga dako. Kay para sa karon kay Kwan, kay Gulayat, natanaw ko do 9 feet pa siya taas. 9 pies. Amo nang kadako ang gigante. So, kung ano man ang klase nga sistema nga kadako, 10 pies ba, bisan mag 8 feet, walo lang gani ka pies. Dako na, higante na sa atong pagtanaw. Kay nubo tayo mo. Bisan ganito ibang bansa ganito mga Amerikano matagas mga 6'1 na ganito height na. Nubo. Na Sa aton, por sila, nubo pa na kay may city pa eh. Oh. Mga sa basketball, sa mga basketballista lang pagtanaw. Kung paano nila imisyon. Kung dagko sila, sa ilan ni Noah nga panahon, kung tagka sa mga tao, butani mo, mag-city piece sila. So, higante, so manuwi piece, 10 piece, anak po na, o 12, ano ba, amo na sila kadagko, sa ilang nga pamagi. So, pras lang gyapon siya, Nephilim, higante, o kung gigante, basta magdinagko. Ang kuyalan na nga batok ni Satanas, kay may lahi sila nga anghel. Kag isa pod, isa na nga pakigsupak sa Dios nun nga pamagi, tungod kay hindi pwede nga magsagol ang o kung makiglahi ang lain nga pamagi sa lain nga pamagi. Butsi nga nun, ang lahi sa mga ido, para lang sa mga ido. Ang lahi sa mga kuring, para lang sa mga kuring. Kag ang lahi sa tao, para sa mga tao. Hindi pwede sa ibang nga pamagi. Tiyan mo na nga ang lahi sang anghel, hindi pwede hatag sang lahi sa tao. Hindi pwede ukon ang tao man sa anghel. Amo na nga si Jesus Christ na tao siya, pure gid siya nga tao nga manunubos sa panahon sa mga Hentil, kag Misayas sa panahon sang Israel. Nakita nagkatanaw na balik sa iya nga manunubos. Okay. So amo ning ikaduhang Pedro, 2 Peter chapter 2 verse 4. 2 Peter chapter 2. Okay, verse 4. Ang Diyos wala gani magkaluoy sa mga anghel nga nagpakasala, kundi iya sila gintagbong sa interno, sa diin ginpadinahan sila sa kadudulman nga nagahulat sang adlaw sang kabuto. Okay. Isa kabutan din ang impierno ni, hindi na impierno nga Matthew 25 verse 41. Impierno ni siya nga tartaro. Nga ining mga tao nga wala mga tao, ining mga anghel nga wala gipasaylo sa Dios. Amo ni mga tao nga sa Genesis chapter 6 nga nangasawa ang mga anghel sang tao. So gipreso sila sa tartaro. Kung pila man sila kabilog, wala gimension kung pila ka number. Dito sila sa tartaro nga para ginapreparar nga sa ginatagna nga paghukom sa ila. Kaya siyempre ihaboy ni sila sa Lake of Fire. So lain po na sa klase nga impierno man nga ginatawag nga Lake of Fire. Na kung magtuong kita sa pulong nga impierno, siyempre meron sang abyss, mga gihina, tartaro. Sa aton pa, ang iban nga anghel nga wala sa Genesis chapter 6 nga nangasawa sa mga tao nga babae. Siyempre ari sila sa ginatawag nga si babaw sang kalibutan. Hindi sila klase nga mga anghel. Okay. So, lagi sila kinpasaylo sang Diyos. So, bisan anong himuon sa mga demons, wala gid sila sang katungod sa paghimo sang basta-basta lang nga gusto nila. Kinanglan may ara gid sang pagtugot gid sa Diyos. Amo na nga makasilingta nga wala gid sang Kristohanon, anak sa Diyos, nga demon possess. Wala. Pero pwede ka niya impluwensyahan. Dayaon niya ka.
puro la sa may ginademon possess o ano man. Kag labaw pa sa tan, dapat may harap isang protection gid. No. Sa mga tumulo, pinagi sa pulong sa Dios. Kay kung wala ang pulong sa Dios, walay maaplikasi ang kinabuhi. Hindi wala sang protection sa iyang pagkakristohanon. Kay damon nga nagatuon ka, damon nga ginatintal ka, damon nga temptasyon. O, ang temptasyon iyan na sang demons o kung sang kalibutan o kung sang old sin nature. Pero ang testing iyan na sang Ginoo. Buti nga nun nga maaplikar nimo ang pulong sang Dios. Amo na siya ang testing. Dapos bala sa eskwelahan mag-lecture. So may test gid siya, may testing. Nga ang imong natun-an maaplikar nimo. Pero pag wala pagtulunan, wala kay maaplikar. Zero. Wala may maaplikar siyang kinabuhi nga Bible doctrine kung testingan. Amo na nga sa pagtuon dapat may imo gid siyang ginatuuhan. Pag isa pod, kung hindi po nimo tuuhan, tapos kumbaga pa may mga sharing sa mga ibang nga mga doktrina, maluib gid ka. Kaya ang mag-share sa imo may doktrina po na siya. Pero pag hindi nahanay siya, kung wala kay pagtulunan, hindi po nimo mahanay ang matarong sa imong kinabuhi, sa imong pagkakristohanon. Kaya wala man kami maaplikar. Pero kung matuod sila, kag mali ang imong pagtulunan, adi kuwaon mong ila. Kaya mo itong matuod. Pero di na mapamatod ang nga tama ang imo, kay mali sila. Amo na nga dapat may pagtulunan ka. Amo na ang Kristiyano nga pagkinabuhi. Na ikapaslawan, failure siya ang Christian life kung di maaplikar ang pulong sa Diyos. So, same gyapon sa pag-eskwela. Bisan pa professional ka na nga, teacher ka na, maestra na, pero pag hindi mo maaplikar ang imong mga pagtulunan, mga study lesson nimo kung paano ka mag-prepare sa imong lesson, hindi ka maestra. Wala ka, failure ka, bagsak ka. O kung engineer ka, hindi mo ma-apply ang pagtulunan paano kapag unan sa isa ka building, bagsak. O mapalpa ka kay hindi mo ma-apply kung anong mga dimension, mga sistema dira. Mapatindog ka na sa posting nga, hindi mo, anong kabilya? Hindi mo butang kabilya? Kakumbutangan mo ang kabilya? Ano kadako ang kabilya? Anong standard nga babutan sa poste? Anong pundasyon? Anong atop? Ginastadihan na. Hindi mo na pwede nga mangunguma ka, maghimo ka sa building, wala kayo nalungong. So, hindi siya hampang. Amo ng Christian life. Hindi siya hampang. Okay. So, diri po sa Jude. Amo ting ni San Jude? Jude din siya. Kay English man ni gali diri. Judas? Pero hindi raw Judas na Iscariote. Hindi na Iscariote nga Judas. Juan, 6, versikulo 6. Isam na sa ka chapter. Dumdumangin niyo ang mga anghel na wala magtipig sang lulunan sang ila otoridad, kundi inbayaan nila ang ila kaugalingon nga ilistaran. Ini sila ginbilanggo kaginkadinahan sa walay katapusan sa kabudulman sa idalom. Sa diin ginbutang sila sang Dios para sa tung dako nga adlaw nga ila pagdasilutan. Okay, morning Genesis gyapon chapter 6. Kay wala sila nang pabilin sa ilang kahimtang. So kung gusto sila mga sawa, anghel po ng ilang pangasaon. Sila gid ang may pagsupak diri, ang may violation. Sila gid. Pero ang problema lang diri, pres kay Satanas, giilad niya si babae sa Garden sa Eden, si Eva ba, pagkaulay ang pangalan. Amo mangyapon yung ginhimo siyang katawhan, giilad niya po. Nya, sige pangasawa mo dira. Abot ano ba yung napangampan, no? Abot ano pa no, kung ano pa yung mga bulatik dira. Yung mga tauhan ate, namin
Kwan gid, nainganyo po ng mga anghel niya, Oo. ang mga fallen angels. Marami ang programa ni Amoy. So giilat po niya. Kuyaw, por siya wala siya ng asawa. Kay kabalo man siya. Kay pangilad man to. Itong gawas niya. Kaganda niya mga tawanan. Amo. Pero ambot lang kung may anghel ba sila nga babae. Ay, Marag wala. dalawa yung sa Bible. Okay, wala. Oh, sa Bible ako nakita. Sa ni Abraham sa una, sa mga anghel. Ang mga anghel na hindi nakadala sa Diyos. Hindi sila magamit sa tawhid. Sa tawhid. Kung may lahom nila. Oh. Pero wala sa may padayag sa Bible nga may babae. Why? Wala. Pero sa ano man, siyempre, kapadayon kita sa pagtuon. So, amo ni. Kaya nangasawa sila. So, dapat, kung may babae nga anghel, babae din ang ilang pangasaon. So, pero kung wala sa babae nga anghel, wala sila gadamo. So, permanente sila sa tinugas ng Diyos nga kung ano sila kadamo, amo lang na ang kadamo. Kag isa pod, wala naman sila sa may mapili. Kay wala pa natuga ang tanan sa kalibutan, halin sa kay Adan, nahukman na sila eh. So, ang ilang nga kahimtang, wala na sila sang ilang nga desisyon nga makikupod sa Dios. Wala na. Nga halimbawa, nga makaagom sila kaluwasan, wala na. Tapos na. Ang mga anghel nga ara sa kay Satanas, nahukman na. Kag ang mga anghel nga napili, nahukman na. So, ang tanan nga napili nga mga anghel nga sa Dios, ang tanan na yung ginahimo, tanan may ara sang pagtuman sa Dios. Kag ang yara kay Satanas, ang ilang ginahimo, pares kay Satanas, tanan ara sa pagsupak sa Dios. So, wala na sila sa may mahimo. Kay sa aton nga mga tao, samtang buhi pa, may ara pa kita sang may mahimo. Nga sa kaluwasan, nga sa pagtuo kay Jesus Christ, o kon sa mga Kristohanon nga sa pagtuman sa kay Jesus Christ, nga sa pagtuon sa pulong sa Dios, nga sa pagkahamtong, o kon sa pagsupak sa mga pagtulunan sa Dios sa pagka-Kristohanon. So mayroon ka sang blessings, kag rewards in eternity, o kung sa pagsupak mayroon ka sang disiplina. Amula na, duwala na kabutang. Okay, dili man ta makato sa ikaduhang Corinthians chapter 10. Okay. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ginarumpag namon ang pagsaka upang ginagamit sa hibugangon ng mga tao batok sa pagkilala sa Diyos. Ginabiyag namon ang pagsaka panguna sa ginahimo namin ini na magtuman sa Kristo. Okay. Ang isa na butang sa Ilonggo kay sa mga tao nga ara sa panguna-una, nagalumpag sa mga panguna-una. Sa aton pa, may ara gid sa pakigbatok sa mga panguna-una nga mga rason. Di kung ikaw ang Kristiyano, wala ka sa pagtulunan, wala ka sa may ikadipinsa sa imong pagtuluhan. Dapat, kay anak ka na sa Diyos, Kristohanon ka na, may ara ka sa pagtulunan sa imong pagka-Kristohanon. May ara ka sa Bible doctrine. Kung baga pa, kung may doktrina ka, supakon mo ang imong doktrina, may kapaslawan sa imong Christian life, kag-ara sa pagsupak sa Diyos. Mas labaw na kung walay pagtulunan. Anong imong ikadipinsa o kung ang imong mahuktan sa imong pagkakristyano kung wala kay pagtulunan? Amo na yung pagkinabuhi nga nagalumpag sa mga una-una, lumpagon kagid sa imong Christian life. Bakon sa akon nga bahay niya, ati wala dugay na eh. Bungkag na, wala na. Nga ginabayaw batok sa pagkila sa Dios. May aragid sa pagsupak sa kaalam sa pagkilala dira sa Dios. Amo nang ginahimo
Isa po, gakuan po kung ano nga gamay lang ang gusto magtuon, no? Ha? Hindi. Gani, ano ang yara sa ila ba nga? Siyempre, decision making, decision lang. Nga, amo na. Kuya Ogit, inunaw na ito, may yara sang kinaya sang kalibutan. May Olsen nature, may demons. Akong sa bagay, kung tanaw nimo ang millennium, wala sang demons. Pero, may Olsen nature. Pagabot sa ulahi, sina, damo, gyapon ang mga unbeliever. Pinagi sa Olsen nature. Amurag isa, magkatanaw ko sa tao ba nga, hindi ko namin sira niyo, mangranon. So, ay nag-delay na ang barano na wala. Taon na ay na, bangkad na. Oh, kag ang Diyos. Sila na ang Diyos. Kag isa po, makasiling nga, mas pabor ang Diyos sa ila. Kaysa imo, kay pobre ka, sila yung magkaranon. Kuyaw, ang kwan ba, ang impluensya. Kuyaw. Sige lang. Amugin na. Okay. Ano na siya nga bahin? Beka, ito na natin sa episo. Size. Episo size. Verse 10. 16, episo. Katapusan, magmalig-on ka mo, binukabigo ka sa Ginoo. Magpaagi sa iya, gamna ng mga bisan. Okay. Paano ka maligon? Ano, sige simba? Ato sa building? Ti, Domingo mo lang pirme. Kag Merkulis kay prayer meeting. Salinga sa 11. Managsulob ka mo sa bugos nga hinangiban sa Dios. So kung tanan nato ning hinangiban sa Dios, ang una sinadra, bakos mo sang kamatuoran. Kamatuoran. Wala ka sang bakos. O kung wala sang kamatuoran, wala ang imong pagkakristohanon. Pagtulunan gid ang una. Amo na nga mapakita sa imo ang breastplate of righteousness sa pagkamatarong. Dira makita. So kung wala ka sang kamatuoran, di makita ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Kaya ang katapusan sini espada gyapon sang nga pulong sa Dios nga sa balaan nga espiritu. Puros tanan pulong, ang sunod, ang una pulong, ang ulahi pulong gyapon ng espada. Amo na ka magpag-on sa bersikulo 10. Kung wala ka sang hinangiban sa Dios nga mga pagtulunan, hindi ka makadipinsa sa imong pagkakristohanon. Wala. Na kristohanon. Oh. Ay, mao man ang gali. Sige, padayon na ta sunod ning sunod. Okay. Sige, mag-pray ta. No? Sa imo lang amay, salamat kayo sa mga higang ginhatag nimo sa amon. Keeping on sa pagpadayon sa pagtuon kag sa atag nino kapag-unan. Salamat kayo sa teaching ministry kag kompromiso ng Holy Spirit. Kasumang Ginoo sa paghatag sa amon sang espirituhanong Ginoo nga kahibalo, espirituhanong kaalam. Nga sa imong grasya, sa imong pamagi, nga sa imong tang ginadangop kinapasalamatan, nga sa imong gyapon ginasalig pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.